Never po nag-complain ang mga online lending applications sa NBI. Based on my research, and so far wala pa po akong nabalitaan na nangyayari to. Once again, this is Marky Lifestyle. So for today's video, let's talk about online lending application. So gusto ko lang linawin, i-clarify sa inyong lahat, especially dun sa mga supporters natin, solid subscriber natin, and sa lahat ng mga viewers na ang mga online lending application is never po nag-complaint sa NBI against sa kanilang borrowers. Okay? Proven and tested na po, wala pa po akong nabalitaan. And so far, wala pa po talaga. Zero. Bakit? Kasi nga mga ka-lifestyle, posibleng mabaliktad if ever na nag-complain sila. Kasi nga baka masilip yung malaking interest nila na beyond against sa batas ng Bangko Sentral ng Pilipinas, which is dapat hindi lalagpas sa binigay nilang limitation pagbibigay ng interest sa kanilang sa lahat ng mga may utang. Okay? So once again, wag po kayong matakot, and it doesn't mean mga ka-lifestyle na kinukonsinti na naman namin yung mga biktima ng online lending application na huwag magbayad. No, that's not the point of this channel, no. So the main point here is syempre awareness po. Okay, ngayon kung meron naman kayong sapat or concrete na evidence na yun na nga, naharas kayo, pinahiya kayo, syempre meron po tayong karapatan dyan. Okay, so once again, sa lahat po ng mga may problema sa online lending application, until now natatakot kasi baka makulong or magka-record sa NBI, wala pong ganun. Do you think salagang 5 to 6K, 7 to, basta hindi po talaga sila magko-complain kasi kulang pa po yung perang ibabayad natin sa ibabayad nila sa abogado to file complaint against sa kanilang mga borrowers. Okay? So wag po kayong matakot, wag po kayong pasisindak sa mga pagbabanta nila, hanggang dyan lang po talaga yan. Okay? Hindi po sila magpa-file sa NBI, maniwala kayo sa hindi. And once again, hindi po namin kinukonsinte lahat ng mga online lending application victims na hindi na magbayad, no. Hindi po namin tinotolerate, especially yung channel ko, hindi ko po tinotolerate. Ngayon, kung kaya nyo po makipag-settle, gawin nyo. Kasi kaya nga nasabi ko, mas maganda, mas magaan yung loob if naayos nyo ng maayos yung problema nyo sa online lending application, na wala na kayong iniisip na iba problema. Okay? So yun, ngayon kung meron naman kayong yun na nga, napahiya na kayo lahat-lahat, gawin nyo pa rin yung good way. Okay? So once again, sa lahat po ng mga may problema sa online lending application na akala nila end of the world na, huwag po kayo matakot. Alam nyo po sa sarili nyo kung ano yung dapat nyong gawin. Scroll down nyo itong mga channel, videos natin, makikita nyo dyan yung mga sagot sa inyong mga katanungan, mga ka-lifestyle. Okay? Huwag po kayong panghinaan ng loob dahil lamang sa text or call ng mga agent sa inyo, no. In the end of the day, maniwala kayo sa hindi, yung mga haras na online lending application, mag-shutdown din yan, especially itong mga agent na kala mo sila talaga, I mean gumagamit pala sila ng mga iba't ibang identity. Okay? So in that point, pwede rin silang makasuhan if ever na mapatunayan na gumagamit sila ng fake identity. So totoo naman po talaga na lahat ng mga agent
ng mga online leading application is gumagamit po sila ng mga fake identity, picture, pangalan, basta lahat-lahat na. So that's why never pong nag-complaint ang NBI. I mean, ang online leading application sa NBI. Kasi maraming mga mali sa kanilang kumpanya. Okay? So, stay tuned lang po tayo palagi. I know someday babawasan or maunti-unti nang maubos yung mga haras na online leading application. So, yun lang mga ka-lifestyle. Peace.